Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming TV and today, ang pag-uusapan natin is all about Lost Ark. Anyway guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo and also i-hit nyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated pag may panibago tayong upload regarding this platform. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So today, pag-usapan natin kung papaano nga ba tayo kikita dito kay Lost Ark. Now, kung mapapansin nyo guys, no, meron na tayong channel ng Lost Ark sa Discord natin. So, yung mga hindi pa nakakasali ng Discord and ng Facebook group natin, ilalapag ko po yan sa ating comment section and also dito sa description link para at least makapag-join kayo. So, babaguhin natin yung link dyan kasi I think expired na yung Discord link natin. And also, andyan naman na yung Facebook group link natin. So, join na lang kayo and also support our community as well. No, you can share this content. We will also post it on Facebook para at least yung mga nandun sa Facebook ay masishare din nila yung videos natin and makakapagbigay din sila ng idea doon sa mga tao na naghahanap din ng extra income. Now, Lost Ark is launched, I think, a few years back. Pero nilalaro ko na tong si Lost Ark, I think almost a year. Parang after a year ko na binuksan tong account na to eh. Kasi naalala ko, ni Neko days, nilalaro ko si Lost Ark. Okay? So sa mga nag-Nineko dyan before, alam nyo na nakita nyo to sa stream ko before. Tama? Now, hindi ko tinuloy-tuloy si Lost Ark just because ang tingin ko sa kanya before is like a hobby. You know, like hindi ko siya parang tinitignan as a play to earn. Okay, hindi ko siya tinitignan na parang katulad ng Cave Life and also with other games. I found out na malaki pala yung kitaan dito sa Lost Ark. Okay? Na ang sistema dito is pretty much the same with Life and Run Online. Wherein dito magpa-farm ka ng gold, okay? And then magpa-farm ka ng item and you can sell it as well. So merong trade function si Lost Ark. Okay, meron siyang trade function which is actually ideal para sa mga taong nag-RMT. Okay? Now, in terms of customers, clients, no, you can actually join directly to their Facebook group. So, merong Facebook group si Lost Ark. So, search nyo lang Lost Ark Philippines. Okay, yan. Lost Ark Buy and Sell. Okay, so ayan. Pwede dito. And kung mapapansin nyo, ang current rate right now is around 15 pesos per 1K gold kay Lost Ark. Okay? So, kung mapapansin nyo rin, malalakihan din yung bentahan dito, like 100K gold. So, try to imagine 100K, okay? So, like 100 times mo ng 15. So, yun yung equivalent ng income niya. So, parang mga 1,500. Not bad na yan. No? And by the way, may nakausap kasi tayo last time. Nakita ko siya sa isang group din, which is MMORPG Philippines. Naghahanap siya ng mga players, okay? So, nakausap ko siya. Alright? So, ang sabi niya sa akin, ang possible na pwedeng kitain dito is 500 pesos. Pero kapag main player ka daw, is nakaka 1K to 1,500 sila per day. Okay? So, main players, ang grind time nila is 8 hours. Alright? Pero minsan, lumalagpas. So, lagpas daw yun ng 8 hours. Kasi, clarify ko to guys eh. Dahil out of curiosity, para at least, may information din ako na to back it up. No? Kumbaga parang, at least, meron akong experienced player na natanungan kung magkano yung talagang potential na kitain dito. So, sabi niya, ang usually, stay in naman daw ang pwedeng i-offer niya. So, sagot niya siguro yung pagkain nyo doon and also, syempre, kung saan kayo matutulog and then kuryente. So, basically, sagot niya lahat. Doon lang kayo mag-i-stay at mag-grind lang kayo ng game. Now, this is for the people who are really looking for something like a job, no? Kumbaga parang you treat it as a job. Okay? So, nasa sa inyo naman yan. Pero kung may own PC naman kayo and sa tingin nyo, kaya nyo naman gawin to mag-isa, edi go for it, di ba? Ganun lang naman. And we have a community naman. So, ini-invite ko na din yung iba na
maglaro netong Lost Ark para at least sabay-sabay tayong mag-dungeons. So we don't have to be you don't have to go sa Cavite kasi Cavite to eh. Pero if you're interested, okay, PM this person, his name is Miko Lano. Sinabi ko na rin naman sa kanya na magre-refer ako. So okay naman sa kanya. So i-explain niya doon kung paano kayo magpa-farm. Pero bibigyan ko na rin kayo ng idea, no, kung how do you farm gold in this game and also yung mga other ways, no. Pero basically what we're focusing is kung paano nyo muna may install to sa PC nyo. Kasi commonly may question sa atin, no. Ito, andito na lang sa BM Gamers natin na GC. Okay? So usually kapag nasa Philippines kayo guys, you can't access it. Okay? Hindi nyo siya makikita sa Steam. So you need a Steam account. Okay? You need a Steam account para ma-download si Lost Ark. Wala siya yung parang katulad ng kay Flipe na meron siyang RAR file and then i-extract nyo lang and then i-install nyo yung patcher and then okay na. Hindi siya ganon. Under siya ng Steam. So, in terms of security, protection, okay, Steam yan eh. So, medyo mahirap yan mapasok ng mga hackers, mga cheaters. So, that's the reason why kahit paano mataas pa rin yung economy rate dito kay Lost Ark. Okay? Now, para ma-install nyo siya, meron tayong video dito sa ating Discord server. Okay? So, andito yan sa Lost Ark channel natin. Kung mapapansin nyo dito, okay, andito yung mga instruction kung papaano nyo siya mai-install sa Steam nyo. So, ang pinaka magandang guide na nakita natin is ito, yung kay Milansky. Okay, ito yung channel niya. So, top video niya yung how to install Lost Ark. How to install Lost Ark. So, click nyo lang to and then sundan nyo lang instruction. Pero, ang nirecommend niya na VPN is itong Windscribe. By the way, Windscribe is for free. Okay? Meron siyang parang free trial. So, gamitin nyo na lang yung free trial. Usually, hihingan lang naman kayo ng email. So, if you're not comfortable using your personal email, okay, gamitin nyo na lang yung dummy account. Gumawa kayo ng dummy account. And then, use it for Windscribe. Okay? Pretty much that's it. And by the way, meron kayong specific amount of hours para magamit si Windscribe. So, pwede nyo siyang i-pause. Kunwari in-off nyo siya, yung timer, titigil din siya. Okay? So, ang kailangan nyo lang naman is ma-install si Lost Ark. Okay? Once na nasa library nyo na si Lost Ark sa Steam, let's say for example, nandito na siya guys, no? Kung nandito na siya, you don't have to use VPN kapag i-relaunch nyo siya. Like, let's say for example, na-install nyo na ngayon. Tama, nalaro nyo na siya. Once na nalaro nyo na siya, automatic na yan. You don't have to on the VPN anymore. Pwede nyo na nga i-delete after. Okay, kasi nandito na siya sa library nyo. So, technically, ma-access nyo na yung Lost Ark. Okay, wag nyo lang i-remove sa library kasi mag-i-install ulit kayo. And by the way, just to give you an idea kung gaano kalaki ang Lost Ark, no? Kung gaano kalaki ang patching ng Lost Ark, usually, ang kailangan yung i-allot na space is around 80 gig, guys. Okay? So, kung ang memory nyo lang or ang memory lang ng PC nyo is nagre-range ng 120 to 150 to 200, medyo nag-aalanganin pa yan. Okay? Ako nga, 500, alanganin pa eh. Kasi, naka-ano naman tayo, naka-SSD naman tayo. Pero good yan kung may HDD kayo, tapos yung main processor nyo yung SSD. Okay? So, anyway, ganun kalaki yung file size niya. Okay? Now, in terms of the specs, okay, ano yung specs na pwede mong ipanglaro ng Lost Ark? So, ang recommended nila is at least Intel iCore i3, okay? So, or AMD Ryzen 3 series, okay? And then, eto guys, no? Please make sure lang na meron kayong 8GB RAM. Okay? Ito yung minimum. Pinag-uusapan natin is minimum. Okay? So, this one, pwedeng mag-lag kayo. Okay? Pwedeng may lag ng konti sa gameplay nyo. So, ang pinaka nire-recommend talaga nila is yung at least Ryzen 5 series higher. Okay? And then, yung video card, ako personally, naka 1660 tayo. Okay? Pero I would recommend na siguro mag GTX 1050 kayo or 1080. Kasi yung 660, medyo malag pa to eh. Medyo malag pa to. Okay? So, ayan. And then, 16GB RAM. Okay?
So sa atin, pasok naman kasi naka 32 tayo. And then, yung disk natin is SSD na 500 gig. So 60 gig lang yung allocated. Pero mag-alat kayo ng 80. Okay? Dapat may pasobra kayo lagi. Alright? And then Windows 10, okay? 64-bit. Now, once you install it, ito yung itsura ng interface nila. So literally parang naglalaro kayo ng alam niyo yung Diablo, something like that. So parang ganun yung sistema nito. Okay? Now, makikita niyo dito sa taas na merong mga currencies. So ito yung ating silver. So parang may silver kasi dito. So yan, makikita niyo yan, silver, gold, Phoenix Bloom, Peon, Pirate Coins. So ayan, nandiyan naman lahat. Harmony Shard, ginagamit to for your gears, no? So, basically, ituturo ko sa inyo kung ano yung functionalities ng each currency, kung saan siya ginagamit, and kung paano siya mamamaximize. But our focus is, again, ang focus naman ng channel natin is to provide something for the people who wanted to earn. Now, ang sabi ko, in order for you to make gold in this game, you have to do daily dungeons and boss raids. Okay? Now, sa daily dungeons, meron siyang requirement na gear score, kung tawagin. Okay? So, yung gear score, alright, yung gear score na yan, very important yan. Kasi, dyan nakadepende yung damage mo sa mobs and also kung kaya mo bang patayin yung mobs or hindi. Now, if you don't reach the gear score, okay, kung di nyo ma-reach yung gear score, hindi kayo makakapasok dun sa mga dungeons na yon. Ang minimum nila, guys, na gear score, to be honest, ang minimum is around 1,500. So, yung gear score natin, kulang pa to. Okay? Kulang pa tong gear score natin. So, we still need to farm. Okay? Magpa-farm pa tayo. Okay? Kailangan natin tong ipa-level, basta around 1,500 yung gear score or yung item level natin para mas masulit natin yung farming. Okay? So, usually, ang gagawin nyo lang naman dito is to do the daily dungeon. So, magda-dungeons tayo. Pero actually, madami na nga ang quest ngayon. So, pwedeng ang gawin nyo muna is tapusin nyo tong quest. Okay? Tatapusin din natin to, guys. And then, once we're done with the quest, okay? Once we're done with it, after that, i-grind na natin hanggang sa ma-reach natin yung 1,500 na gear score. That's the time that we will do daily dungeons. Okay? Yung daily dungeons, daily raids, daily everything, no? And aside from that, gagawin natin yung sa quest, di ba? So, once we're done with this quest, usually ang gagawin nyo lang naman is to click locate. So, makikita nyo na yan and then click nyo lang itong ready to sale para makapag-transport kayo doon sa lugar na yan. Okay? So, ito ganun din. So, locate lang. So, ayan, makikita nyo dyan. So, ready to sale. Automatic pupunta na kayo doon sa location na yon. Okay? So, may mga guides din naman dito, guys, para matuto din kayo kung ano yung mga basic controls. And may mga rewards sila. Like ito, di ba? May XP, may pirate coin, may silver. Okay? So, in terms of gold, ito yung gold currency, guys. Okay? Ito yung gold currency. Now, dito, merong mga proving grounds, pero hindi nyo naman actually, yung mga reward info dito is mostly mga box lang naman. Okay? Makakuha kayo ng specific items in the game. Pero ang hinahanap natin dito is yung dungeons. Okay? So, hanapin natin yung mga dungeons dito, guys. Alright? So, nandito lang yan sa adventure. Quest journal, content list. Yan. Okay? So, may Chaos Dungeon, may Abyssal Dungeon. Okay? May Challenge Abyssal Dungeon. So, check na natin dito. So, ayan. Makikita nyo naman may mga reward system din sila dito. Pero hindi ito yung hinahanap natin. Okay? Content guide. Yan, apply. So, ito yung mga dungeons dyan. Yan. So, kung mapapansin nyo, may gold reward. Okay? Legion Raid. Okay? Abyss Raid. Kailangan nyo muna tapusin ang quest. Okay? Yun lang. Abyssal Dungeon. Weekly naman to. May makukuha din kayo. Okay? Ito. Guardian Raid. Wala dito. Wala ditong ano.
So, ito yung mga list ng rewards na makukuha nyo, no? So, if you finish this, okay, if you finish this one, you can get a huge amount of gold, okay? So, kailangan nyo lang talaga silang i-grind. Now, i-explore natin kung paano yung mas mabilis na way. Kasi tagal ko na rin tong hindi nilaro. Baka may mga nilabas na sila na methods kung paano mas mabilis na makakapag-farm. So, right now, I just have to explore. Again, kasi nakikita natin na medyo bumabagsak yung economy ng Flight, ng Comp Life. And by the way, yun nga, mababan lang ako doon pag gumawa pa ako ng character. So, we have to find another game na pwede nating i-content din dito. Okay, we will still answer questions for that specific game. Pero, we're not focused on it anymore dahil nga mababan lang yung account natin doon. So anyway guys, I hope meron kayong natutunan dito sa video na to, and don't worry, ilalabas natin yung guide natin dito for gold farming. Okay? So yun lang naman, and maraming salamat ulit sa panonood. I hope I share something na medyo interesting sa inyo and also would make you money in the future. Yun lang guys, and maraming salamat ulit. Peace out.